Kinailangan kong tumakas sa sarili kong bahay pagkalibing pa lang ng anak ko. Alam mo ba ang hiyang naramdaman ko na ang sarili mong panganay, si Benedicto, ang naging traidor? Nagluluksa pa ako kay Emmanuel, ang bunso kong pinatay sa lason, pero nandoon siya, nagbabanta sa propesora, hawak ang ebidensya. Buong buhay ko, nagtrabaho ako para sa kanila. Nagtayo ako ng imperyo. Pero para kay Benedicto, ako at ang kapatid niya, balakid lang kami sa minana niya. Walang utang na loob. Tumakas ako, oo, pero hindi ako umalis ng walang armas, walang trump card. Dala ko ang lihim na yaman ni Emmanuel, ang kanyang journal. Ang proof na pinatay siya ng kapatid niya. Ito ay hindi lang tungkol sa pera o negosyo. Ito ay tungkol sa dangal ng pamilya namin. Gusto nilang itago ang katotohanan, pero sisiguraduhin ko, Ricardo Santos, na makikita ng buong Maynila kung sino talaga si Benedicto. Hindi ako mananahimik. Samahan ninyo ako sa kwentong ito. Saan kayo nanonood ngayon? I-comment ang oras ninyo. I-like at i-share dahil kailangan marinig ito ng lahat. 2 oras pagkaraan naming ihatid sa huling hantungan ng aking bunso, nag-ring ang telepono ko. Isang tawag na nagwasak sa lahat ng akala kong alam ko. Nakaupo ako mag-isa sa silid-aklata ng aming bahay sa isang malaking subdivision sa Alabang. Suot pa rin ang itim na damit mula sa libing. Mula sa bintana, ang araw na palubog na, ay naghahatid ng anino sa mahogany desk kung saan kami madalas gumuhit ng building designs ni Emmanuel. 23 anyos lang siya. Napakatalino. Puno ng kinabukasan na hindi na kailanman darating. Ang sabi ng mga doktor, sudden organ failure. Bihira, hindi maipaliwanag. Isang malusog na binata na wala sa loob lang ng 1 linggo. Ang aking asawa, si Elena, 3 taon nang wala. Ngayon naman, si Emmanuel. Pakiramdam ko, ang bahay ay isa ng musoleo na puno ng mga multo. Tay, ang boses ni Benedicto, Penny, ang aking panganay, ang umalingaw-ngaw mula sa sala. Nanatili siya sa tabi ko mula nang mamatay si Emmanuel. May kailangan po ba kayo? Hindi ako sumagot. 1 oras ang nakalipas mula nang umalis ang mga nakiramay. Ang mga hungkag nilang pakikiramay ay umalingaw-ngaw pa rin. Nasa mabuting lugar na siya. Ang oras ang maghihilom sa lahat ng sugat. Mga walang saysay na salita. Doon nag-vibrate ang aking telepono. Ang pangalan sa screen, Profesora Corazon Santos, ang propesora sa arkitektura ni Emmanuel sa universidad. Nasa libing siya kaninang umaga. Hindi siya nakapagsalita habang inilalagay niya ang puting rosas sa kabaong. Sinagot ko, Profesora Santos, Mr. Ricardo. Nanginginig ang boses niya. May nakita ako sa mga gamit ni Emmanuel. Kailangan ninyong makita ito. Humigpit ang dibdib ko. Anong klaseng may nakita? Hindi ko maipaliwanag sa telepono. Ang paghinga niya ay balisa. Pakiusap, pumunta kayo sa opisina ko sa universidad ngayon din, sa 2 palapag ng architecture building. Sumulyap ako sa sala kung saan nagliligpit si Benedicto. Hindi ba pwedeng ipagpabukas? Huwag po, ang salita ay naging matalas, desperado. Mr. Ricardo, pakiusap, huwag ninyong sasabihin kahit kanino na pupunta kayo. Nagpos siya. Kahit sa isa pa ninyong anak. Mapanganib ito. Naputol ang linya. Nakatitig ako sa telepono, malakas ang tibok ng puso ko. Mapanganib. Ano ang posibleng maging mapanganib sa mga gamit ni Emmanuel? Ngunit may isang bagay sa boses ni Profesora Corazon ang nagpasigaw sa aking instinto na hindi ito basta-basta. Lumabas si Benedicto sa pintuan. Alis po kayo, tay? Pilit akong ngumiti, pagod. Kailangan ko lang magmaneho. Linawin ang ulo ko. Gusto mo bang may kasama? Hindi. Kailangan ko ng sandaling mag-isa. Hindi ako magtatagal. Niyakap niya ako sandali. Huwag kang mag-alala, tay. Hihintayin kita rito. Makalipas ang 20 minuto, nagpark ako sa visitor parking ng universidad. Ang campus ay halos walang tao noong Sabado ng gabi. Ang mga puno ng palma ay naghahagis ng mga anino sa mga lakaran. Ang architecture building ay nakatayo sa harapan,
Ang glass facade nito ay sumasalamin sa kulay orange-pink na kalangitan. Umakyat ako sa hagdan patungo sa ikatlong palapag. Ang opisina ni Propesora Corazon ay nasa dulo ng pasilyo. Dito ako pumunta 2 taon na ang nakalipas nang ideklara ni Emmanuel ang arkitektura bilang major niya. Ngayon habang papalapit ako, ang pinto ay bahagyang nakabukas. Tumagas ang liwanag sa madilim na pasilyo at nakarinig ako ng mga boses. Sabi ko, huwag ka nang makialam dito, ang boses ng isang lalaki. Mahina at nagbabanta. Ibigay mo na sa akin ngayon. Pakiusap, hindi ito. Ang boses ni Propesora Corazon, takot na takot. Sabi ko, ibigay mo sa akin. Lumapit ako, malakas na kumakabog ang pulso ko. Sa siwang ng pinto, nakita ko si Propesora Corazon, nakasandal sa filing cabinet, nakataas ang mga kamay. Ang mukha niya ay puting-puti. Malawak ang mga mata sa takot, at nakatayo sa harap niya, hawak ang isang luma at leather na journal, ay si Benedicto, ang aking panganay na anak. Ang taong dapat ay nasa bahay, nagluluksa kasama ko. Sa halip narito siya, nagbabanta sa babaeng tumawag sa akin dahil sa desperasyon. Hindi na ako nag-isip pa, itinulak ko ang pinto, umiingit ang mga bisagra. Si Benedicto ay mabilis na lumingon. Ang panganay kong anak ay humarap sa akin. Ang ekspresyon niya ay nagbago mula sa galit patungo sa pilit na pagkagulat sa isang iglap. Tay? Ang boses ni Benedicto ay makinis, mahinahon. Anong ginagawa ninyo rito? Sa sandaling iyon, hindi ko mailabas ang mga salita. Nakatayo ang aking anak sa pintuan, hawak ang leather journal ni Emmanuel sa kamay. Ang mukha ay nakabalangkas sa perpektong maskara ng pag-aalala. Sa likod niya, nakasandal si Propesora Corazon sa filing cabinet. Nanginginig ang mga daliri niya. Tinanong ko rin sa sarili ko yan, sabi ko sa wakas. Sabi mo, uuwi ka. Sumulyap si Benedicto sa journal, tapos sa akin. Pinalambot ang ekspresyon niya na parang humihingi ng tawad. Hindi ko lang matiis na umupo lang, tay. Kailangan kong kumilos. Dumating ako para kunin ang mga gamit ni Emmanuel bago linisin ng universidad ang lahat. Ayokong itapon lang ang kanyang mga proyekto sa bodega. Ikinumpas niya ang kamay kay Propesora Corazon. Tinutulungan niya ako sa pagkuha ng kanyang mga proyekto. Mabilis na tumango si Propesora Corazon. Ang mga mata niya ay kumislap sa akin, takot, desperado. Binalaan ako ng bawat instinto na may maling nangyayari, ngunit ang mga salita ni Benedicto ay tila makatwiran at mapagmahal. Ang responsableng nakatatandang kapatid, inaasikaso ang mga detalye na hindi ko kaya. Napakabuti naman ng ginagawa mo, sabi ko. Lumapit si Benedicto sa akin, inilagay ang matatag niyang kamay sa balikat ko. Umuwi na tayo, tay. Hindi kayo dapat nagmamaneho ng nag-iisa ngayong gabi. Susundan ko kayo pabalik. Humarap siya sa propesora na may mainit na ngiti. Salamat. Babalik ako sa Lunes para sa iba pa. Tumango lang siya ulit, maputla ang mukha. Habang iginagabay ako ni Benedicto patungo sa pinto, gumalaw ang braso niya ng mabilis at tumpak. Isang maliit at puting bagay ang nadulas sa bulsa ng aking coat. Nang lumingon ako, nagtagpo ang mga mata namin sa huling pagkakataon. Ang labi niya ay bumigkas ng isang salita. Takbo. Sa labas inihatid ako ni Benedicto sa aking kotse. Ang makinis at itim niyang sedan ay nakapark 3 pwesto ang layo. Kita-kita na lang sa bahay, sabi niya. Niyakap ako. Mag-ingat sa pagmamaneho. Siya ang naunang umalis. Nang mawala na ang mga ilaw ng sasakyan niya, inabot ko ang bulsa ko. Isang punit na papel mula sa notepad. Ang sulat kamay ay nanginginig. Journal, kwarto niya, ilalim ng kutsyon, takbo. Nanginginig ang mga daliri ko habang sumasakay ako sa aking kotse. Ang biyahe pabalik ay tila walang katapusan. Ang mga iniisip ko ay umikot, bumangga sa larawan ng takot na mga mata ni Propesora Corazon. Bakit siya matatakot kay Benedicto? Ano ang nasa journal na iyon na mahigpit niyang hawak? Lumiko ako sa Anastasia Avenue. Ang kotse ni Benedicto ay nakapark na sa karaniwan nitong pwesto. Sa bintana sa harap, nakita ko siyang gumagalaw sa sala. Naghintay ako sa driveway sa loob ng 5 mahabang minuto. Sa wakas, nawala siya sa pasilyo, patungo sa kanyang silid-tulugan. Pumasok ako sa bahay ng tahimik hanggat maaari. Ang silid ni Emmanuel ay tila hindi nagalaw, nagyelo sa oras.
ang hindi niya inayos na kama, mga textbook sa arkitektura na nakasalansan sa desk, ang hindi pa natatapos na scale model na pinag-iigihan niya para sa kanyang senior project. Ang mahinang bakas ng pabango niya ay nakakapit sa hangin, humihigpit ang dibdib ko. Ngunit isinantabi ko ang kalungkutan. Mayroon akong gawain. Inangat ko ang kutsyon. Nandoon, nakasiksik sa box spring, ang lumang leather journal ni Emmanuel, ang kanyang laging kasama. Binuksan ko ang unang entry, Linggo 1. Binigyan ako ni Benny ng premium vitamins. Sabi niya, makakatulong sa stress sa finals. Napaka-supportive niya nitong nakaraan, ang ganda ng pakiramdam. Binaliktad ko ang pahina. Linggo 3. Pakiramdam ko nasusuka. Pagod palagi. Siguro, sobra lang ako sa trabaho. Sabi ni Benny, nakakatulong ang vitamins, kaya patuloy ko lang iniinom. Isang malamig na bigat ang gumapang sa tiyan ko. Linggo 5. May mali. Tinacheck ko ang mga sintomas ko, walang tugma. Pero sa tuwing umiinom ako ng mga vitamins na yon, mas lumalala ang pakiramdam ko. Siguro, guni-guni ko lang. Linggo 7. Nakita ko ang bote nang wala si Benny sa bahay. Walang brand, walang label, chemical codes lang sa plastic. Kinuhaan ko ng litrato. Bakit niya ako bibigyan ng ganito? Isang litrato ang nakadikit sa pahina. Isang maliit na amber na bote, blanco maliban sa mga code na nakatatak. Binaliktad ko ang huling entry. May petsang 3 araw bago namatay si Emmanuel. Natatakot ako. Talagang natatakot ako. Kung sasabihin ko kay tatay masisira ang pamilya namin, siguro may paliwanag. Kapatid ko si Benny, hindi niya gagawin, hindi niya kaya. Kaya ba? Biglang natapos ang pangungusap. Umupo ako sa kama ni Emmanuel, mabigat ang journal sa aking mga kamay. At ang katotohanan ay tumama sa akin ng may labis na kalinawan. Nilason ni Benedicto ang kanyang nakababatang kapatid. Dahan-dahan tahimik, habang pinupuri ko ang pagiging malapit nila. Ang mga yabag ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Tay? Sigaw ni Benedicto. Palapit ang boses niya. Papunta siya sa silid ni Emmanuel. Isinilid ko ang journal sa loob ng aking jacket at lumapit sa veranda. Ang silid ni Emmanuel ay may maliit na veranda na nakatanaw sa likod bahay. At sa tabi nito, ang fire escape, mga hagdanang bakal na zigzag pababa sa gilid ng bahay. Minsan ko nang sinigawan si Emmanuel dahil ginagamit niya itong shortcut kapag huli na siya sa hapunan. Ngayon, baka ito ang magligtas sa buhay ko. Tahimik kong binuksan ang pinto ng veranda hanggat maaari. Umiingit ang mga bisagra. Ang hangin sa gabi ay malamig at basa mula sa ulan kanina. Inihagis ko ang paa ko sa rail kasabay ng pagbukas ng pinto ng silid tulugan sa likod ko. Tay! Hindi ako lumingon. Mahigpit ang kapit ng mga kamay ko sa basang rail. Bahagyang nadulas ang sapatos ko sa bakal. Ang isang paa ay nakakita ng unang baitang, pagkatapos ay isa pa. Malakas ang tibok ng puso ko habang bumababa ako. Ang journal ay mahigpit na nakasiksik sa aking tadyang. Matibay, nagpapatunay ng kasalanan. Sa itaas ko, gumagalaw si Benedicto sa silid. Tay, nandyan po ba kayo? Bumaba ako ng mas mabilis hanggat kaya ko. 20 talampakan, 15, 10. Nang tumama ang sapatos ko sa damuhan, tumakbo ako. Ang side gate ay bukas. Itinulak ko ito at lumabas sa Anastasia Avenue. Nasa driveway ang kotse ko, ngunit hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang pagbalik. Makikita ako ni Benedicto. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinuha ko ang telepono ko at dinayal ang numerong tinawagan ko libu-libong beses. Si Nestor Garcia, ang aking executive assistant, ang aking kanang kamay sa loob ng 15 anyos. Sinagot niya sa pangalawang ring. Mr. Ricardo, ayos po ba ang lahat? Nestor, humihingal ako. Kailangan ko ng tulong. Malapit ako sa kanto ng Anastasia at Granada. Pwede mo ba akong sunduin? Hindi nagtanong si Nestor. Makakarating ako sa loob ng 20 minuto. Manatili ka riyan. Nagtago ako ng mas malalim sa hedge ng kapitbahay at pinanood ang aming bahay. Ang mga ilaw ay bumukas sa silid ni Emmanuel, pagkatapos ay sa pasilyo. Naghahanap si Benedicto. Sa wakas, papalapit ang mga headlight. Huminto ang pilak na Honda ni Nestor
at tumakbo ako papunta rito. Magmaneho ka, sabi ko. Tahimik na umalis si Nestor. Ang kanyang kalmadong presensya ay nagpapatatag sa akin. Sa edad na 50, ginabayan niya ako sa hindi mabilang na krisis sa negosyo. Ngunit ito ang pinakamasahol sa lahat ng hinarap namin. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Kahit saan, huwag lang dito. Dinikitan ko ang kamay ko sa jacket, nararamdaman ang journal sa ilalim. Ipaliwanag ko mamaya. Tumango siya at nagmaneho patungo sa downtown Maynila. Pagkaraan ng 10 minuto, nagpark kami sa loob ng loft sa downtown. Iginabay ako ni Nestor sa kanyang maliit na studio unit. Dito siya nag-i-stay kapag nagtatagal siya sa opisina. City, mahina niyang sabi. Sabihin ninyo. Kaya sinabi ko, lahat. Ang tawag ni Profesora Corazon. Ang pagkakita ko kay Benedicto sa opisina niya. Ang babala niya, ang journal, ang mga entry, ang litrato ng walang tatak na bote. Nang iabot ko sa kanya ang journal, nanginginig ang mga kamay ni Nestor habang nagbabasa. Ang mukha niya ay namutla. Pagkatapos ay namula. Pagkatapos ay namutla ulit. Diyos ko, ginawa ito ni Benedicto? Pinatay niya si Emmanuel? Sa tingin ko. Alam ko kung paano ito pakinggan, pero hindi ito tunog na baliw. Isinara niya ng maingat ang journal. Naniniwala ako sa inyo. Ano ngayon? Bago ako makasagot, ang TV sa dingding ay kumislap, ang balita sa gabi. Breaking news mula sa isang kilalang universidad sa Maynila, sabi ng anchor. Si Profesora Corazon Santos ay natagpo ang patay ngayong gabi, tila mula sa pagkahulog, mula sa ikalimang palapag ng architecture building. Ang mga paunang ulat ay nagmumungkahi ng posibleng pagpapakamatay. Ipinakita sa screen ang police tape at kumikislap na mga ilaw. Nalaglag ang journal mula sa aking mga kamay. Hindi! 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 Mr. Ricardo, pinatay nila siya! Basag ang boses ko. Tumawag siya sa akin. Sinubukan niya akong tulungan at pinatay nila siya. Tumayo si Nestor, inilagay ang matatag niyang kamay sa balikat ko. Hindi ninyo ito kasalanan. Namatay siya dahil nakita niya ang journal na iyan. Namatay siya, sabi niya ng matatag, dahil ginawa niya ang tama. At hindi natin hahayaan na maging walang kabuluhan ito. Inangat ko ang journal. Ang aking kalungkutan ay tumigas, naging isang bagay na malamig. Hindi tayo pwedeng pumunta sa pulis. Hindi pa. Sasabihin nilang paranoid si Emmanuel. Naguni-guni ko lang ito. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Tanong ni Nestor. Kukuha tayo ng mas maraming ebidensya, sabi ko. At sisiguraduhin natin na malalaman ng lahat ang ginawa ng aking anak. Pinatay nila siya at hindi sila makakaligtas dito. Pagkaraan ng 2 araw, inilatag ni Nestor ang isang plano. Nakaupo kami sa kanyang apartment. Ang mga blind ay nakasara, malamig ang kape sa lamesa sa pagitan namin. Ang mga mata ko ay tuyo, ngunit mabigat. Hindi ako natulog ng higit sa 1 oras mula nang basahin ko ang journal ni Emmanuel. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang sulat kamay niya. The vitamins Benny gave me. Tinapik ni Nestor ang isang legal pad na puno ng malinis niyang block letters. Kayo ang CEO. Mayroon kayong access sa bawat opisina sa gusaling iyon. Kasama na ang kay Benedicto. Tiningnan ko siya. Malalaman niyang nandoon ako. Hindi kung magiging matalino tayo. Itinuon ni Nestor ang kanyang laptop sa akin. Sa screen, may blueprint ng One Brickell Plaza. Naka-highlight ang floor 28. Ang mga security camera ay sumasaklaw sa mga pasilyo. Ngunit bumili ako ng isang aparato online, isang signal jammer. Iikot nito ang feed sa loob ng 3 minuto. Sapat na oras lang. 3 minuto. Ulit ko. Pumasok kayo. Mananatili ako sa kotse. Babantayan ang sistema. Hanapin ninyo ang kailangan natin at lumabas. Tinitigan ko ang blueprint. Ang opisina ni Benedicto. Suite 2800. Ang parehong opisina kung saan ko siya tinuruan kung paano magbasa ng isang kontrata. Paano kung nakalock ang computer niya? Tanong ko. Naglabas si Nestor ng maliit na app sa kanyang telepono. TeamViewer. Kung mabuksan ninyo ang computer, maa-access ko ito ng remote at mababypass ang karamihan ng mga security folder. Mabagal akong tumango. Ito ay isang peligro. Ngunit wala kaming pagpipilian.
Ang journal lang ay hindi sapat. Hindi nang walang corroboration. Kailangan namin ng isang bagay na konkreto. Isang bagay na nagtatali kay Benedicto kay Guillermo Santos, ang aming CFO. Isang bagay na nagpapatunay ng intensyon. Ngayong gabi, sabi ni Nestor, 2:07 a.m., minimal ang security, walang tao sa executive floor. Tahimik ang biyahe patungo sa Brickell. Nagpark si Nestor 2 block ang layo, umaandar ang makina. Nakasuot ako ng gloves, isang madilim na jacket. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinuha ko ang building key mula sa aking pitaka. 3 minuto, paalala ni Nestor, nakatingin sa kanyang tablet. Nagsisimula na ngayon. Naglakad ako sa side entrance, sumakay sa service elevator patungo sa 28. Ang pasilyo ay walang laman, sterile sa ilalim ng fluorescent lights. Mabilis akong kumilos patungo sa suite 2800. Isinilid ang master key ko sa lock at pumasok. Ang opisina ni Benedicto ay amoy leather at pabango. Umupo ako sa kanyang desk, binuksan ang computer niya. Ang screen ay kumislap, humihingi ng password. Humigpit ang dibdib ko. Sinubukan ko ang mga halata. Ang kaarawan niya. Ang pangalan ng kanyang ina. Wala. Pagkatapos, halos on instinct, nagtype ako ng 031502. Ang kaarawan ni Emmanuel, Marso 15, 2002. Nag-unlock ang screen, isang mapait at masamang pagkabigla. Nasa loob na ako, bulong ko sa telepono. Mabuti, maghanap ng isang folder na may label na pribado o katulad. Iniscan ko ang desktop. Nandoon. Pribado, nakalock sa isa pang layer ng security. Nakita ko, naka-encrypt. Bigyan ninyo ako ng 10 segundo. Inangat ko ang telepono sa monitor. Ang app ni Nestor ay kumislap sa dulo niya. Ang folder ay kumurap, pagkatapos ay bumukas. Sa loob ay mga email, 12 ng mga ito. Kinlik ko ang pinakabago. Nanlamig ang dugo ko. Mula kay Benedicto Ricardo sa Guillermo Santos. Paksa. Walang paksa. Kailangang ayusin agad ang problema. Mula kay Guillermo Santos kay Benedicto Ricardo. Maaari kong hanapin. Untraceable. Mabagal ang epekto. 900,000. Mula kay Benedicto Ricardo. Gawin mo. Kapag wala na siya, akin na ang kumpanya. Hati tayo sa 135 million offshore tulad ng napagkasunduan. Mula kay Guillermo Santos. Nalinis ang mga utang mo sa sugal. Magre-retiro ako ng komportable. Tapos, hindi ako makahinga. Kinuhaan ko ng litrato ang bawat email gamit ang telepono ko. Nanginginig ng husto ang mga kamay ko na halos mahulog ito. Ricardo! Basag ang boses ni Nestor sa linya. 1 minuto na lang. Isinara ko ang folder, pinatay ang computer, pinunasan ang keyboard gamit ang aking manggas. Lumabas ako, ikinawit ang pinto sa likod ko at bumaba sa hagdan. Malakas na kumakabog ang puso ko. Naghihintay si Nestor sa kotse, umaandar pa rin ang makina. Sumakay ako at dahan-dahan siyang umalis, patay ang mga headlight hanggang makarating kami sa pangunahing daan. Ipinakita ko sa kanya ang mga litrato. Binasa niya ito ng tahimik, mahigpit ang panga. Meron tayong patunay, sabi ko. Pumiyok ang boses ko. Pero kailangan pa natin. Kailangan natin ang boses niya. Tiningnan ako ni Nestor. Matigas ang mga mata dahil sa pagkaunawa. Kung gayon, babalik tayo. Kinabukasan, bumalik ako sa opisina, ngayon ay lantaran. Nag-Uber ako mula sa apartment ni Nestor. Ang kotse ko ay nakapark pa rin sa labas ng bahay namin sa Anastasia Avenue. Hindi ako pwedeng bumalik. Hindi pa. Hindi habang nakatira pa si Benedicto sa ilalim ng bubong na yon. Naglakad ako sa One Brickell Plaza tulad ng ginawa ko na libu-libong beses. Tumango sa security guard, sumakay sa executive elevator patungo sa 28. Ilang empleyado ang bumati sa akin sa pasilyo. Nakikiramay ng ngiti, tahimik na pakikiramay. Sinuklian ko sila ng mahigpit na tango. Salamat, sabi ko. Inaabot ko lang ang ilang bagay. Walang nagtanong. Ako si Ricardo Santos, tagapagtatag at CEO. Ito ang aking gusali. Ang opisina ni Benedicto ay walang laman. Sinabi sa akin ng assistant niya na may client meeting siya sa kabilang bayan. Hindi babalik hanggang gabi. Perpekto. Pumasok ako, dahan-dahang isinara ang pinto sa likod ko. Mula sa bulsa ng aking jacket, kinuha ko ang maliit na mikropono na in-order ni Nestor online.
Wireless, voice-activated. May range na 50 feet. Yumuko ako sa ilalim ng desk ni Benedicto at idiniin ito sa nakakubling sulok kung saan nagtatagpo ang kahoy at bakal na frame. Hindi makikita maliban kung hahanapin mo. Pagkatapos tumayo ako, inayos ang jacket ko at lumabas. Nang mag-alas 5:30 ng gabing iyon, bumalik ako sa apartment ni Nestor. Iniabot niya sa akin ang kanyang telepono. Bukas na ang listening app. "Live ito," tahimik niyang sabi. Umupo ako sa couch, telepono sa kamay, at naghintay. Alas 5:32, ang boses ni Benedicto ay umalingaw-ngaw sa speaker. "Guillermo, ako to." Natigilan ako. "Anong problema?" Ang boses ni Guillermo Santos, clipped, maingat. Ang matanda ay nagsisimula ng magtanong. Pumunta siya sa universidad kamakailan. "Kumalma ka. Ang pagpapakamatay ng propesora ay isinara ang pintuang iyan. Walang ebidensya. Kailangan nating ilipat ng mas mabilis ang mga offshore funds." 2 linggo, sabi ni Guillermo. "Ikaw ay ia-anunsyo bilang presidente sa gala. Pagkatapos niyan, ibebenta na natin at maglalaho." Nagkaroon ng pause. Pagkatapos, ang boses ulit ni Benedicto, mas mahina, mapait. Dapat noon ko pa ito ginawa. Palagi siyang paborito ni tatay. Emmanuel dito, Emmanuel doon. Hayon, wala na. Hindi ako humihinga. Inabot ni Nestor at pinapos ang recording. "Nestor," sabi ko, "i-play mo ulit." Ginawa niya. Palagi siyang paborito ni tatay. Hayon, wala na. Narinig ko ito sa boses niya. Hindi pagsisisi, hindi pagkakasala, kasiyahan. Pinatay ni Nestor ang app. Ang silid ay tumahimik maliban sa hum ng air conditioner. "Mayroon na tayong sapat," tahimik na sabi ni Nestor. "Ang journal, ang mga email, ang recording na ito. Maaari na tayong pumunta sa pulis ngayon." Tiningnan ko siya. Ang mga kamay ko ay matatag na ngayon, pati na ang boses ko. "Hindi, Nestor. Gusto kong makita ito ng mundo," sabi ko. "Gusto kong bumagsak siya sa harap ng lahat. Hindi sa isang interrogation room. Hindi sa likod ng saradong pinto." Tumayo ako. Gusto kong sirain siya ng hayagan. Tinitigan ako ni Nestor ng matagal. Pagkatapos ay tumango. "Ang company gala," sabi niya. "Sa susunod na Biyernes, Four Seasons Maynila, 500 bisita. Mga investor, board members, press." Eksakto. Nagpabalik-balik ako sa maliit na sala. Maghahanda tayo ng isang presentation, video, audio, ebidensya. Tatawagan ko ang AV team natin. "Sabihin ninyo, magbibigay kayo ng tribute kay Emmanuel, hindi sila magtatanong." "At si Detective Rivera?" tanong ni Nestor. "Abutin mo ng tahimik. Sabihin mong pumunta siya roon. Sabihin mong may kailangan siyang makita." Kinuha ni Nestor ang kanyang telepono, nagtatype na. 7 araw para maghanda. 7 araw, ulit ko. Naglakad ako sa bintana, tiningnan ang skyline ng Maynila. Sa kung saan diyan, nakaupo si Benedicto sa kanyang opisina, kumpiyansa, hindi maaabot. Nagpaplano ng kanyang pag-akyat, wala siyang ideya. Sa loob ng 7 araw, tatayo siya sa entabladong iyon upang tanggapin ang bago niyang posisyon. At sisiguraduhin ko na makikita ng buong mundo kung sino talaga ang aking anak. Hindi ang biktima, ang mamamatay tao. Ang ballroom sa Four Seasons ay kumikislap sa mga mayayaman ng Maynila. Ang mga crystal chandelier ay naghahagis ng mga anino sa marmol na sahig habang nagmimingel ang 400 bisita. Ang hangin ay umalingaw-ngaw sa pabango, champagne at mahinang bulong ng mga makapangyarihang tao na gumagawa ng mga kasunduan. Ito ang taunang gala ng Donovan Development. Isang kaganapan kung saan nagtitipon ang pinakamayaman sa Maynila upang ipagdiwang ang ambisyon. Ang layunin ngayong gabi ay napakalaki. Ang opisyal na anunsyo kay Benedicto Ricardo bilang bagong presidente at COO ng Donovan Development. Sa likod ng entablado, inayos ni Benedicto ang kanyang midnight blue Tom Ford suit. Ang salamin ay sumasalamin sa isang lalaki, sa rurok ng tagumpay, polished, kumpiyansa, handang magmana ng legacy ng kanyang ama. Nang tawagin ng MC ang pangalan niya, umakyat siya sa entablado, sinalubong ng mahinang palakpakan. "Magandang gabi," nagsimula si Benedicto, mahigpit na nakahawak sa podium.
Ang ipagpatuloy ang pambihirang legacy ng aking ama ay isang propesyonal na karangalan at isang sagradong tungkulin ng pamilya. Nag-pause siya. Hinayaan ang silid na tanggapin ang sentimiento. Ang yumaong kapatid kong si Emmanuel ay sana'y naging proud. Basag ang boses niya ng bahagya. Ang kumpanyang ito ay binuo sa mga family values, integridad, at mga pangarap na ipinapasa natin. Lumakas ang palakpakan, kumislap ang mga kamera, naligo si Benedicto sa paghanga. Pagkatapos namatay ang mga ilaw sa entablado, 3 segundo ng kabuuang dilim. Isang pagkalito. Nang bumalik ang mga ilaw, may nakatayong figura sa tabi ni Benedicto. Si Ricardo Santos. Naggasp ang ballroom. Si Ricardo ay nakasuot ng simpleng itim na suit. Ang mukha niya ay payat, ngunit matatag. Ang mga mata ay nag-aapoy sa kalungkutan at galit. Mukha siyang lalaking bumangon mula sa pagluluksa. "Mr. Ricardo," sabi ng isang bisita, "hindi namin inasahan. Dapat nagluluksa pa kayo." Bulong ng iba, pumutla ang mukha ni Benedicto. "Tay, anong ginagawa ninyo rito?" Lumapit si Ricardo sa mikropono. Ang boses niya ay humihiwa sa bulong. "Nandito ako para sabihin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aking anak." Bumagsak ang katahimikan sa silid. Mula sa control booth, pinindot ni Nestor ang isang button. Ang malaking rear screen ay kumislap. Lumitaw ang mga pahina mula sa leather journal. Ang sulat kamay ni Emmanuel, lalong nagiging frantic. Ang mga entry ay naglalarawan ng takot, pagkalito, at ang misteryosong mga vitamin. Ang mga litrato ng mga walang tatak na bote ng tableta na may chemical codes ay pumuno sa screen. Pagkatapos ay dumating ang mga email, puting teksto sa itim na background. "Kumuha ng substance, untraceable, 900,000. Kapag wala na siya, akin na ang kumpanya. Hatiin ang offshore, 135 milyon. Ang mga bulungan ay sumambulat, ang mga telepono ay tumaas upang mag-record. Pagkatapos, nag-play ang audio. Ang ballroom ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga reporter ay sumugod sa harap. Ang mga investor ay nakatayo na hindi makapaniwala. Ang mga board member ay nakatitig kay Benedicto nang may takot. Humarap si Benedicto kay Guillermo Santos na nakaupo sa pangatlong hanay. "Sabi mo, foolproof ito." Biglang tumayo si Guillermo. "Huwag mong isisi sa akin ito. Nilason mo ang sarili mong kapatid. Ikaw ang nagbigay ng substance. Gusto mo ang pera." "Gusto ko?" Dumagundong si Guillermo. "May 50 milyon kang utang sa sugal. Tumulong lang ako para sa cut." Ang dalawang lalaki, nakasuot ng malilinis na suit, ay naghagisan ng mga akusasyon habang ang mga kamera ay kumikislap na parang fireworks. Si Ricardo ay nakatayo pa rin sa mikropono, pinapanood ang pagkagulo. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang tahimik na boses ay umabot sa lahat. "Pareho ninyong pinatay ang aking anak, para sa pera, para sa kasakiman." Humarap sa kanya si Benedicto, natataranta. "Tay, kaya kong ipaliwanag, pakiusap. Hindi ito ang iniisip ninyo. Ipaliwanag mo sa pulis." Tila on cue, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok si Detective Samuel Rivera kasama ang 6 na unipormadong opisyal. Naghihintay sila, nakikinig. Ang mga mata ni Benedicto ay gumala ng ligaw. Tumakbo siya patungo sa likuran, ngunit ang crowd ay nagsara. Daang saksi humaharang sa bawat pagtakas. Ang mga telepono ay nakataas na parang pader ng katotohanan. Ang mga flash ng kamera ay bumulag sa kanya. Nadapa siya, tinakpan ang mukha niya, ngunit wala nang natitirang lugar para magtago. Sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw ng Maynila, ang lahat ng ginawa niya ay nabunyag. 100 tao ang nakakita sa lahat. Sinubukan ni Benedicto tumakbo, ngunit wala nang makakatakas. Hindi nila inaresto si Benedicto o si Guillermo noong gabing iyon. Ang ebidensya ay maaaring hamunin sa korte. Kailangan namin ng isang direktang pag-amin. Ang gala ay natapos sa kaguluhan, ngunit parehong nakatakas ang dalawang lalaki bago sila ma-detain ni Detective Rivera. Sa loob ng ilang oras, ang footage mula sa kaganapan ay naging viral. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Sumabog ang mga headline. Anak ng developer ng Maynila, inakusahan ng pagpatay sa kapatid. Confession Shock City.
Donovan Dynasty Scandal. Ngunit ang viral outrage ay hindi sapat. Kinabukasan, nakaupo ako sa apartment ni Nestor nang tumawag ang abogado ko si Thomas Calma. Ricardo, maingat niyang sabi, maaring magtalo ang defense lawyer na ang journal ay nakuha ng hindi wasto. Ang mga email ay legal na malabo. Kailangan natin ng isang bagay na hindi matututulan. Isang direktang pag-amin sa law enforcement. Ibinaba ko ang telepono, nararamdaman ang bigat ng pagkabigo. Tahimik akong pinanood ni Nestor, pagkatapos ay sinabi, kung gayon, patatawarin natin silang umamin. Paano? Pag-aawayin natin sila. Sila ay nagpapanik, nagtatago sa kung saan, nagbibintangan na sa isa't isa. Ilagay natin sila sa iisang silid at ang paranoia ang bahala na sa iba. Mapanganib ito, manipulative, ngunit kinakailangan. Gamit ang isang burner phone na binili ng pera, nagpadala si Nestor ng 2 text kay Benedicto. Ako si Guillermo, kailangang magkita. Hatiin ang pera at maglaho bago mahanap ng pulis ang accounts. 2 a.m. Port of Manila, Warehouse 7D. Dalhin ang offshore docks. Mag-isa ka lang. Kay Guillermo. Ako si Benedicto, kailangang magkita tayo. Planuhin ang pagtakas natin. 2 a.m. Warehouse 7D. Mag-isa ka lang o tapos na tayong dalawa. Inabisuhan ni Nestor si Detective Rivera. Nag-alangan si Rivera, ngunit pumayag. Units ang maghihintay sa labas, pero kung magkakagulo ito, kasalanan ninyo. Noong gabing iyon, nagmaneho kami ni Nestor patungo sa Port of Manila ng tahimik. Ang warehouse district ay madilim. Mga istrukturang bakal na nakasalansan, malalayong busina ng barko. Ang Warehouse 7D ay nakatayo sa dulo ng isang desyerto, bakanting daan. Sa loob, ang mga kalawangin na kagamitan ay nakakalat sa malawak na bukas na espasyo. Isang metal loft ang nakatanaw sa floor. Umakyat kami at nagtago sa likod ng isang salansan ng mga pallet. Inilagay ni Nestor ang isang recording device sa pagitan namin. Kumikislap ang pulang ilaw nito. Pagkatapos naghintay kami. 1:58 a.m., sumweep ang mga headlight sa mga dingding. Pumasok si Guillermo, nakabalot sa isang mamahaling coat. Gumagala ang mga mata. 2:00 or 3 a.m., dumating ang isa pang kotse. Lumabas si Benedicto, intense at agitated. Natigilan sila nang makita nila ang isa't isa. Bakit mo ako tinenext? Sigaw ni Benedicto. Ikaw ang nag-text sa akin, sigaw ni Guillermo. Tumama ang pagkaunawa sa kanilang dalawa. Tumakbo si Benedicto sa pinto. Nakalock! Kinadena ni Nestor yon. Ano ba tong? Sigaw ni Benedicto. Idiot ka! Sigaw ni Guillermo. Dinala mo sila mismo sa atin. Ako? Ikaw ang nagsabi na untraceable ang lahat. Ang pagkagulo nila ay nagsimula. Malakas, frantic, nagpapatunay ng kasalanan. Kasalanan mo ito! Dinuro ni Guillermo ang nanginginig na daliri. Sabi ko sa iyo, masyadong mataas ang dose. Ikalat mo sa loob ng 6 na buwan, hindi 3. Ikaw ang bumili ng lason mula sa kung sinong black market chemist sa Maynila, bawi ni Benedicto. Ano ang inaasahan mo? Inasahan ko na hindi ka magiging padalos-dalos. May 50 milyon kang utang sa sugal. At ikaw ay nagnakaw ng 135 milyon mula sa kumpanya, sigaw ni Benedicto. Fake invoices, shell accounts, huwag kang magkunwari na inosente ka. Pagkatapos ay nagtanong si Guillermo, nanginginig. Paano mo siya napainom araw-araw? Tumawa si Benedicto ng hungkag. Madali lang, sabi ko sa maliit na kapatid ko, vitamins lang yan laban sa stress. Nagtiwala siya sa akin. Isinulat niya sa journal na yon, pero hindi niya sinabi kay tatay. Masyadong loyal para akusahan ako. Sa itaas nila, nanginginig ako sa galit na sobrang tindi. Lumabo ang paningin ko. Hinawakan ni Nestor ang braso ko, pinapatatag ako. Bigla, bumaha ang ilaw sa warehouse. Ito ang Miami PD, Manila PD. Huwag gumalaw. Tinakpan ni na Benedicto at Guillermo ang kanilang mga mata habang pinaligiran ng mga opisyal ang gusali. Sumulyap si Benedicto sa itaas at nakita kami. Ang mukha niya ay pumilipit. Sinuset up mo to. Pumutok ang pulis mula sa lahat ng panig. Agad na itinaas ni Guillermo ang kanyang mga kamay. Sumusuko ako. Magsasalita ako. Tumakbo si Benedicto. Nag-sprint siya patungo sa labasan, ngunit bumababa na ako sa hagdan.
Umiwas siya at sumugod sa akin. Sinira mo ang lahat, sigaw niya. Wala siyang silbi, nakaharang lang siya. Umatras ako. Kapatid mo siya. Banta siya sa mana ko. Sumugod si Benedicto, hinawakan ang jacket ko. Tinitigan ko ang mga mata na hindi na mukhang sa anak ko. Minahal ka ng kapatid mo, minahal ka ng nanay mo, at itinatapon mo ang lahat. Huwag mong pag-usapan si nanay, bulong niya, nasira. Pagkatapos ay sumugod ulit siya. Humakbang si Nestor sa pagitan namin, itinulak siya patalikod. Nadapa si Benedicto at bumagsak ng malakas sa semento. Pinaligiran siya ng mga opisyal, sinasakal ang kanyang mga pulso. Si Guillermo ay sinakal pagkaraan ng ilang sandali. Habang itinataas nila si Benedicto sa kanyang mga paa, tumingin siya sa akin, basa ang mga mata. Tay, tumalikod ako. Sinalubong ako ni Detective Rivera sa labasan. Nakuha namin ang lahat, Mr. Ricardo. Buong pag-amin. Tapos na sila. Tumango ako. Isang anak ang patay, isa ang nakaposas. At naglakad ako palabas sa gabi, nag-iisa. Pagkaraan ng 6 na linggo, nakaupo ako sa courtroom 61. Ang silid ay amoy lumang kahoy at tensyon. Ang mga fluorescent light ay umalingaw-ngaw sa itaas, masakit at hindi nagpapatawad. Ang gallery ay puno ng mga reporter, dating empleyado, mausisa ng mga tagamasid, at ilan sa mga kaibigan ni Emmanuel na gustong makita ang hustisya. Ang matigas na fortress na ito ay humatol sa pinakamadilim na kaso ng Maynila. Ngayon, hahatulan nito ang aking panganay na anak. Si Judge Howard Stevens ang namuno. Steel gray hair, matatalas na mata. Isang lalaki na kilala sa pagiging patas ng walang kalambutan. Maging siya ay tila apektado ng bigat ng ginawa ni na Benedicto at Guillermo. Parehong nakaupo ang mga akusado sa defense table, pinaghiwalay ng kanilang mga abogado. Payat, maputla, ang dating mamahaling suit nila ay maluwag na nakasabit sa kanila. Si Benedicto ay nakatitig sa harap, nakalock ang panga. Si Guillermo ay nakatitig sa kanyang mga kamay, hungkag at natalo. Tumayo si Prosecutor Monica Price, kagalang-galang na hukom, napakarami ng ebidensya. Ang journal ng biktima ay nagdodokumento ng kanyang mga sintomas at hinala. Ang mga email ay nagpapakita ng mga diskusyon sa pagbabayad para sa pagkuha ng lason at paghahati ng embezzled funds. Ang mga recorded call ay nagpapakita ng kanilang conspiracy. At ang pinaka-nakakasira, meron kaming buong pag-amin mula sa Port of Manila warehouse, nasaksihan ni Detective Rivera at maraming opisyal. Nagtalo si Defense Attorney Jeffrey Graham na ang kalungkutan ay nagtulak sa akin na gumawa ng ebidensya na may natitirang pagdududa. Matipid na tumugon si Judge Stevens. Ang pag-amin ay voluntaryo. Nakuha ng may presensya ng pulis. Ang ebidensya ay matatag. Sumunod ang mga saksi. Si Kyle Henderson, ang roommate ni Emmanuel, ay nagpatotoo na may nanginginig na boses. Sinabi sa akin ni Emmanuel na si Benedicto ay hindi karaniwang bait, nagdadala sa kanya ng mga vitamin, nagche-check sa kanya. May naramdaman siyang kakaiba, hindi niya inakala. Pinunasan ni Kyle ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagpatotoo si Patricia Reyes mula sa Donovan Development. Nakita ko si Mr. Guillermo na nakikipagkita ng pribado kay Benedicto 2 beses sa isang linggo. Kakaiba. Hindi si Guillermo nagre-report kay Benedicto. Nang tanungin ko, naging defensive siya. Pira-piraso ang kaso ay bumuo ng isang hindi masisirang pader. Ang hurado ay nag-deliberate sa loob ng 3 oras. Nang bumalik sila, inihayag ng forewoman. Sa lahat ng kaso ng first-degree murder, conspiracy to commit murder, at fraud, natagpuan naming guilty ang mga akusado. Pumuno ang mga gasp sa courtroom. Ang mga reporter ay nagsulat. May umiyak sa likod ko. Hinarap ni Judge Stevens ang mga akusado. Ang kawalang puso na kung saan tinapos ninyo ang isang batang buhay ay lampas sa pagkaunawa. Nilason ninyo ang isang nagtitiwalang binata ng dahan-dahan methodically. Nagkukunwari na nag-aalala habang pinapanood ninyo siyang mamatay. Hindi ito survival o passion, kundi kasakiman. Binigkas niya ang sentensya. Benedicto Ricardo, habambuhay na pagkakakulong ng walang parole. Hindi gumalaw si Benedicto, ngunit nanginginig ang kamay niya.
Guillermo Santos, habambuhay na pagkakakulong ng walang parole. Bumagsak si Guillermo sa isang tahimik na pag-iyak. Tiningnan ako ni Benedicto sa kabila ng courtroom. Pagsisisi, kalungkutan, o desperadong pag-asa ang kumislap sa kanyang mga mata. Wala sa mga iyon ang maibabalik ko. Tumalikod ako. Sinakal ng mga opisyal ang dalawang lalaki at inakay sila sa side door. Sa labas, pinalibutan ako ng mga reporter. Kumislap ang mga kamera. Itinaas ko ang isang kamay. Nakamit na ang hustisya, ngunit hindi nito ibabalik ang aking anak. Umalis ako bago sila makapagtanong pa. Pagkaraan ng 6 na buwan, nakatayo ako sa 2099 Coral Way. Isang bagong karatula ang nakalagay, The Emmanuel Santos Memorial Scholarship Fund. Sa bintana ay nakasabit ang isang litrato ni Emmanuel na nakangiti sa tabi ng isa sa kanyang architectural models, puno ng pangako. Nakatayo si Nestor sa tabi ko, may hawak na folder. Unang recipient interview ngayon. Nagawa namin ang fund gamit ang malaking bahagi ng personal kong yaman. Full scholarships para sa mga talentadong estudyante ng arkitektura na may pangangailangan sa pananalapi. Minahal sana ito ni Emmanuel. Isang dalaga, si Megan Reyes ang pumasok. Nerbyoso, determinado. Mahigpit na hawak ang kanyang portfolio. Nagtatrabaho siya sa 2 job, nag-aaral, at may mga disenyo na lubos na nakaantig sa akin. Salamat po sa oportunidad na ito, bulong niya. Hindi ko po sasayangin. Ngumiti ako ng taus-puso sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Ipagmalaki mo si Emmanuel. Mamaya, nagmaneho ako sa Woodlawn Park Cemetery. 2 libingan ang nakahiga sa ilalim ng isang matandang puno ng oak, kay Elena at kay Emmanuel. Naglagay ako ng mga puting rosas para kay Elena, mga sunflower para kay Emmanuel. Lumuhod ako, bumulong. Tumutulong na siya sa iba ngayon. Hindi ko siya nailigtas, pero maililigtas ko ang pangarap niya. Isang simoy ng hangin ang humaplos sa mga dahon sa itaas. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang simula ng kapayapaan, hindi kaligayahan, kundi kabuluhan. Nawalan ako ng 2 anak, isa sa kamatayan, isa sa kasakiman. Ngunit sa pamamagitan ng legacy ni Emmanuel, may iba pang babangon. Nakamit ang hustisya. May magandang lumalaki mula sa kadiliman. At siguro, baka sapat na iyon. Kung babalikan ko ang aking kwento, nakikita ko ang isang ama na masyadong bulag para makita ang lason na lumalaki sa sarili niyang tahanan. Masyado akong nakatuon sa pagtatayo ng isang imperyo, kaya nabigo akong makita ang aking panganay na anak na nalulunod sa utang at desperasyon. Ang payo ko sa inyo, lalo na sa mga nagbabasa ng kwento ng lolo tulad ko, ay matuto mula sa mga pagkakamali noon. Ang kayamanan ay walang kabuluhan kung sinisira nito ang mga kaluluwa ng mga mahal mo. Ang tagumpay ay hungkag kapag nagdudulot ito ng inggit sa pagitan ng magkapatid. Kung may itinuturo man ang totoong kwentong ito, iyon ay kailangan nating malaman ang puso ng ating mga anak. Hindi lang ang kanilang mga tagumpay, kausapin ninyo sila. Talagang makinig, huwag ninyong hayaan na ang pera ang maging sukatan ng kanilang halaga. Unang sa inyo. Dahil natutunan ko ng huli na ang pinakadakilang mana na maibibigay ko ay hindi ari-arian o posisyon. Ito ay integridad, habag, at ang kaalaman na minamahal silang pareho. Sa aking pinakamadilim na oras, bumaling ako sa Diyos, nagtatanong kung bakit niya pinahintulutan ang ganoong kasamaan na umunlad sa aking pamilya. Napagtanto ko na tinatanong niya rin sa akin ang parehong tanong. Bakit ko pinahintulutan ang ambisyon na palitan ang atensyon, ang kayamanan na palitan ang karunungan? Nasa Port of Manila kami sa madilim na warehouse. Nagsisigawan sina Benedicto at Guillermo, nagbubulgaran ng lahat. Benedicto mismo ang nag-amin. Sinabi ko sa little brother ko, vitamins lang yan. Nagtiwala siya sa akin. Narinig ko iyon at doon ako gumuho. Pero biglang umilaw ang buong warehouse. Manila PD, huwag gumalaw. Sina Detective Rivera, nakuha nila ang lahat. Tiningnan ako ni Benedicto, nakapos sa kamay. Tay, hindi na ako lumingon. Iniwan ko siya. Isang anak ang patay, isang anak ang kriminal. Nakaalis ako, nag-iisa. Pero sa wakas, nakuha ko ang hustisya para kay Emmanuel. Wala na ang takot. Kahit ang buhay ko ay walang peace ngayon, alam kong may meaning ang sakripisyo.
Abangan ang susunod na kabanata para sa verdict at kung paano ko binago ang legacy ng aking pamilya. Ang mas mahusay. Salamat.